sa today's video is ano ba ang gamot na pwede nating ibigay sa ating mga inahing baboy na bagong panganak and hindi na masyadong kumakain o yung walang ganang kumain. So, bali po, ang una po natin gagawin pag nanganak po yung ating inahing baboy is magbibigay na po tayo sa kanila ng Sostalen LA. Bali, 10 ml yung ating ibibigay sa ating inahing baboy para hindi po ma-infeksyon yung ating inahing baboy. Lalo pag nanganak sila and marami yung pinanganak nila and malalaki is may tendency ma-infection yung ating alagang inahing baboy. So, kailangan po natin bigyan ng Sostalen LA. After po nun is bibigyan din po natin ng Bixan SP na 5 ml para lumakas agad yung ating inahing baboy at may ganang kumain. So, sa case namin, yung aming inahin noon is talagang wala po talaga siyang gana. Kasi nga po, yung nangyari sa kanya, nung bago po siya manganak is bumutok yung kanyang pempem. And, syempre, na-infection yun. So, binigyan namin siya noon nung Sostalen LA and doon yung Bixan pero wala pa rin epekto. So, ang ginawa na lang natin is nagbigay tayo ng Analgen kasi baka nilalagnat sa loob yung ating alagang inahing baboy. Nagbigay tayo ng 10 ml na Analgen. Pero hindi po namin yun in-inject agad. So, mga ilang araw pa po kasi in-observe kasi syempre, diba, nagbigay tayo ng Sostalen LA and yung Bixan and wala pa rin siyang ganang kumain. Halos ang ginagawa na lang ni Daddy is sinusubu-subuan niya yung ating alagang Mama Pig para lang may madede yung ating mga piglets. Kasi pag hindi rin natin siya subu-subuan is may tendency na walang madede yung mga biik natin and mamatay sila. So, kailangan natin mag-effort sa ating mga alagang baboy. After 3 days is ganun pa rin po. So, nagbigay na tayo ng Analgen na 10 ml. Huwag po natin silang pagsasabayin yung Sostalen LA at yung Analgen kasi baka ma-overdose yung ating mga alagang baboy. Kasi yung aming inahing baboy nun is talagang pangit yung lagay niya nung bago manganak. And yung panahon nun is yung may bagyong Egay. So, sobrang lakas ng ulan at hangin. So, kailangan namin talagang suportahan kasi ang pangit ng panahon. So, kailangan natin siyang subuan ng pagkain and yung tubig is diretso sa bunganga niya. And, wag po nating hahayaan na dire-diretsong nakahiga yung ating inahing baboy ng isang side lang kasi nga hindi magsa-circulate yung blood ng ating mga alagang baboy. And yun yung mga isang tendency na baka doon na madire-diretso yung ating mga alaga kasi doon lang sa side yung nagpo-flow yung dugo niya and sa kabila is wala na. So, kailangan natin balik-balik ta rin o tayo-tayo yung ating mga alagang inahing baboy. And yung pinapakain namin sa aming inahing baboy ay pre-starter at may kasamang mga daon-daon katulad ng kangkong at yung saha ng saging kasi mas gusto nung aming inahin yun. And yun yung binibigay natin sa kanya kasi para makakain siya and sinusubu-subuan ni Daddy until na nagkaroon na siya ng lakas na kumain mag-isa. And doon na kami natuwa kasi syempre kumakain na yung ating inahing baboy and medyo nakaka-recover na siya. So, bali 1 week yung subu-subu effect ni Daddy, yung effort niya na pakainin yung ating alagang inahing baboy nun. So, kung ganun yung mga inahin ninyo is mag-effort po tayong alagaan sila para hindi po tayo malugi at hindi po tayo mamatayan ng ating mga alagang inahing baboy o yung mga baboy. Bali, yung bake naman namin is nakasurvive sila dahil 2 brooding lamp yung ginamit natin para hindi sila malamigan. And yung ating inahin is talagang binibigyan natin ng tubig. Diretso yung hose sa bunganga niya para magkaroon lang ng gatas yung dede niya. Kung mapapansin nyo sa mga previous vlog namin is talagang maliit yung dede ng aming inahin. Kaya ang ginawa na lang ni Daddy, ang ginawa na lang namin is pinractice agad natin yung ating mga piglets na kumain ng feeds. Bali yung binigay namin is immuno booster. Ayan, so laging naglalagay sa dede si Daddy ng mga immuno booster para matikman ng ating mga piglets and naglalagay talaga tayo ng feeds doon sa gilid nila para kahit papano is matikman nila or makain nila. And nakasurvive naman yung ating mga alaga kahit ang papayat nila sobrang papayat. So bali ang ginawa namin doon is kompleto vaccine yung ating mga biik para lang mabuhay sila and para makasurvive sila. And nakasurvive nga sila, inabenta nga natin yung ating 4 na biik noon and ang lalaki talaga. Malalaki yung mga binigay namin and yung mga bansot is yun na yung aalagaan natin para hindi naman nakakahiya dun sa ating mga buyer ng mga biik. So, okay lang yun kasi makukuha pa naman sila sa feeds. And bale yung ating inahing baboy is nakarecover siya after 1 week na half. So, talagang tinutukan natin yung ating inahing baboy para lang gumaling siya and makarecover siya ng dire-diretso. And finally, nakarecover na yung ating mga inahing baboy. So, sa mga may alaga dyan is wag po kayong wala ng pag-asa. So, kailangan natin silang alagaan maigi. Lalo sa pagkain, wag po nating hahayaan na hindi kumain yung ating mga alagang inahing baboy. So, kapag nagbigay po tayo ng gamot sa kanila is hindi na po yung, ay, okay na yan kasi binigyan na natin ng gamot. Hindi po ganon.
So, kailangan pa rin po nating mag-effort sa ating mga alaga. At sa mga baguhan po na nag-aalaga ng mga inahin is, lagi po natin silang i-observe kung ano yung nararamdaman nila. Kasi may mga inahin naman na okay naman sila after po nilang mga anak, maganda yung situation nila. And meron din naman katulad namin na yung ating inahin is talagang matamlay kumain, nilalagnat, na-infection. So, kailangan natin silang bigyan ng mga gamot. And kung sakaling hindi po kayo marunong is, magtawag na lang po kayo ng vet o yung veterinaryo dyan sa lugar nyo kasi may mga libre naman pong mga technician. Makukuha nyo po yung mga number nila dun sa pinagbibilihan nyo din po ng feeds, nakapaskil lang po dun. Or kung wala po dun is magtanong na lang kayo dun sa may-ari mismo ng bilihan ng feeds kasi meron pong mga technician dyan kung ano po yung mga gamit ninyong mga feeds. Meron din sa Bimig, Pigrolac. Ayan. So, Pigrolac po yung aming gamit. So, yun yung tinatawagan namin dati. Pero ngayon is, nung nag-pandemic, inaral ni Daddy lahat ng mga gamot and yung mga vitamins na pwede natin ibigay sa ating mga alaga. So, that's it. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like, comment, and subscribe. Bye-bye!